Sa pagbabalik ng ating balitaan, makakasama natin si Emil Garion para sa isang panayam. Ang pinakamahalaga siguro na papel ng PCUP sa panahon ng ating Pangulong Aquino, una, bukas ng isang malawak na konsultasyon. Tapos ang kainaman ng ating Pangulo mismo, mayroon siyang covenant. Pero pag PCUP, ano bang konkreto nagawa ng PCUP 2013? At ano pang gagawin niya? Itong 2013, tingin ko naging epektibo kami sa pagsagawa ng pre-demolition conference. Ano ito yung pre-demolition conference? Ito ay may mga court ordered na demolition na tinatawag namin sila sa isang pagpupulong kasama ng mga pulis para pag-uusapan para maiwasan yung karahasan. So dito may figures kami, 252, halos ang kalahati lang ang napatupad dito. Pero yung kalahati nananatili pa hanggang ngayon. Dahil binuksan natin yung mundo ng pakipag-usap, ng konsultasyon sa may-ari at saka sa apektado. Number 2, alam nyo ang hirap kasi sa buhay ng urban poor na dapat intindihin din natin sila. Pero yung pag-intindi dapat merong disiplina. Like for example, yung mga judges natin, sinubukan namin yan. Nagpatawag kami ng conference, Luzon, Visayas, Mindanao, para pag-uusapan lang yung court order. Parang sinasabi namin, ito yung buhay ng urban poor. Kailangan din natin ng kaunting pangunawa, pero kailangan din natin siguro may disiplina. Tingin ko, isang bagay din yon na medyo nagtagumpay kami doon. Kasi sa ngayon, halos lahat ng mga court order demolition, nagsasabi rin POP. At ang Philippine National Police natin, no? Masaya din sila sa PNP kasi ngayon hindi na sila nasisisi. Nabibigyan sila ng pagkakataon para maipakita yung role nila. Hindi sila nadodoon para magiba, kundi mag-provide sila ng peace and order. Both sa pareho, sa implementor at saka sa apektado. At ito ay nagawa natin sa pamamagitan ng pag-uusap. Kaya kung mapapansin natin, medyo nalilaser ngayon. Second, siguro sinusubukan natin na sa ngayon, ang isa sa papel siguro na maaaring gampanan pa ng PCUP ay subaybayan. Ano ba talaga ang issue sa relocation? So may mga recommendation na kami sa Presidente kung anong dapat gawin. Sinasabi natin, para hindi na pabalik-balik ang pagbalik ng mga urban poor na nare-relocate natin, siguro dapat magiging seryoso din na hindi lang bahay ang ipagkakaloob sa kanila, kundi kasama na doon yung education. Diba? Tapos yung health ng mga tao dapat kasama siguro sa pagplano na yon. Pero sinasabi din naman natin realistic, no? Hindi natin pwede masabay-sabay yon. Mas mabuti na ang mayroon ng kaunti kaysa totally wala. Ano po sa pagtingin ng ating pamahalaan ngayon? Kasi sa mga kabataan ngayon, pag sinabing urban poor, madalas ito yung mga masasamang elemento ng isang komunidad. Ang urban poor po ba ay good or bad? Masama o mabuti? Walang masama, walang mabuti kung di mo naintindihan. Kaya ako naniniwala ako, no, yung papel ng kabataan sa ating lipunan. Kaya ang PCUP siguro sa pamumuno ko, tumututo kami sa education. Parang simple lang, no? Una, bakit ba nagkaroon ng ganong klaseng problema? Siyempre, wag muna natin kundinahin. Alamin muna natin, bakit ba nagawa niya yung kasalanan na ito? Makikita ninyo, no? Na kadalasan din yung buhay din yung kailangan kaya nagawa. Pero ika nga, malaki ang respeto ko sa kabataan kasi dapat sa eskwela pa naman, no? Sa school pa lang, naintindihan na nila bakit ba may mahirap, bakit bang iba sa kanila papasok wala silang baon. So dapat titingnan nila na kahit pa paano ang ekonomiya, no, yung kabuhayan ng Pilipinas kasi hindi ganoon kasagana. So ibig sabihin dapat maintindihan nila na may ugat ng pinaghihirapan. Kaya nga, sabi ko nga, siguro isang paraan, no, ang papel ng kabataan ay education. So, dapat educate natin yung mga kabataan natin ngayon na malaki may ambag nila. Sila may pinakamalaking bilang eh. At sila yung much more vocal sa mga issues ng kabataan saka ng urban poor. Alam mo, sa problema kasi ng urban poor, makita nila, kapag ang bahay nila na demolish, dahil sila hindi nakatira sa lupa na pag-aari nila, pag giniba mo ang bahay na yan, nagkakaroon ng economic dislocation sa pamilya. Like for example,
kung nag-aaral siya doon sa paligid, pag nagiba ang bahay, na-relocate siya, apektado siya. Kung mangungupahan siya, apektado yung income ng tatay niya o ng nanay niya. So, pati yung budget nila apektado. Kaya dapat kasama natin dito yung kabataan sa pagsulong sa sinasabi nating tunay na pagbabago. Ano po ngayon ang nakikita ninyong humanitarian approach ng Aquino administration na nag-iba kumpara sa iba pang administrasyon na sa pagtrato sa mga urban? Okay. Napakagandang tanong yan. Alam nyo, ito particular magtukoy ako. Ang humanitarian approach na ginagawa ng ating Pangulo sa ngayon, kasama na doon sa mga agencies nagpapatupad sa problema niya sa bahay. No? Alam mo kung minsan, may mga disqualified na na batay sa batas, na magkakaroon ng relocation under Republic Act 7279, local city ordinance na talagang disqualified sila dahil sa cut-off date. Pero kung minsan ang approach natin ay humanitarian, those who have less in life should have more in nga. Pero nagagawa namin ng paraan sa pamamagitan na nakikiusap kami na maaari ba bigyan natin ng humanitarian consideration. Tao din yan, apektado din yan. Diba? Baka kailangan ipoprovide natin din sila ng malilipatan at in so far, nagtatagumpay kami doon. So ito, nangyayari ito sa panahon lamang ng ating Pangulong Aquino. Pero hindi ibig sabihin na ang Aquino administration, ang PCUP ay konsentidor kasi disqualified na. Ang tinitingnan natin dito, yung kalagayan ng mga tao na dapat i-provide din natin sila ng katiyakan sa paniniran, lalong-lalo na kapag sitwasyon na biglaan ng demolition, walang paghahanda, makikita natin talaga may mga ganong klase na sitwasyon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. For 2014, patuloy pa rin ang gagawin naming konsultasyon at pakipag-ugnayan sa mga national government na may makonkretong serbisyo related sa urban poor. Kasi kami pulisya like for example, sa kabataan, willing kami o nakikipag-ugnayan kami sa DOLE kung paano kami makakatulong. Number 2, sa Youth Commission, nakikipag-ugnayan kami. Number 3, sa DOJ regarding naman sa mga title ng lupa. Number 4, siguro pati na sa NBI para naman sa mga professional squatter kung anong dapat na gagawin. Yung trend niya ngayon parang memorandum of agreement within the concerned national government agencies na sa tingin namin makakabawa sa problema ng gobyerno. So yun yung trend namin ngayon for 2014 na PCUP. On the other hand, sa judicial naman, patuloy din naman kami na makipag-ugnayan even sa office ng court administrator, office ng executive judges, tuloy na pag-uusap at patuloy din na pakipag-ugnayan sa Philippine National Police. At siguro, advocacy namin na mas lalong paunlarin pa ang pagsasagawa ng mga relocation intended sa mga tao. Kasi ang panawagan sa atin ng Pangulo, gusto niya nga sana yung mga nasa esteros, ay yung mga nasa danger areas mapapaalis na at mabibigyan ng sapat na relocation. So sinusuportahan namin yon. Ako uunahin ko, una siguro para sa kabataan. Ako naniniwala ako na ang kabataan pag-asa ng bayan. Tulungan niyo yung sektor para lubos ninyo maintindihan ang problema ng urban poor. Baka kung kinakailangan na mag-integrate kayo sa komunidad, mag-integrate kayo para maintindihan natin at sabay-sabay natin pag-uusapan kung paano kayo makatulong. Number 2, sa sektor mismo na pinaglilingkuran namin, ang panawagan ko lang, alam mo, within the community kasi kailangan nyo rin magsalita. Kung gusto nyo na ano talaga ang problema natin, ay ayusin natin yung pag-organisa sa inyong komunidad. At wag natin iasa lahat sa gobyerno. Tandaan natin, ang gobyerno handang tumulong, pero kapag ang komunidad ay hindi nagkakaisa, wala tayong magagawa. At kahit papaano naman, tingnan din ninyo kung anong nagagawa ng Aquino administration pagdating particular sa problema natin. Dahil ako inaamin ko na kahit papaano, ang Aquino administration, malaki ang ginawa niya sa urban poor communities dito sa NCR. Lalo na ipaglaan niya sa 50 billion. Tulungan nyo kami na magastos ang 50 billion na yan ng mas maayos. Sa mga kasama ko sa national government agencies, trabaho na tayo
no? Kung ano yung magagawa natin dito sa 50 billion, gawin natin ito ng malinis, transparent, at more on consultative na para maiwasan natin yung problema.